guys, tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano mag-feathering ng pakpak ng ibon. Napaka-importante nito bago ang karera guys. Kailangan naka-feathering na kayo para sa oras ng karera ay kompleto na yung pakpak nila, hindi na magdaglagan. So ayun nga guys, no, yung mga game bird na yun, no, ang pe-feathering natin. Pwede na kasi. Ayan, para lumakas yung ano nila. Ito pa iba sa taas. Yan nga guys, no, magpe-feathering na tayo ng ano. Bali, ako kasi iba-iba kasi yung pagpe-feathering guys ng mga nag-iibon. Ako kasi apat kaagad yung ginugupit ko. So, yung nila, yung mahaba. Para kapag malalaglag na lang ng kusa, kaya madali nang bunutin. Para habang nalipad sila ay medyo sila, yung pakpak nila, di ba, hirap sila lumikad, lalakas din yung pagaspas nila. Ayun yung purpose nun. At saka pagkarera na, hindi na malalaglag sa oras ng race yung pakpak, kasi iba naglulugong pa kasama pakpak. Kaya dapat pag oras na ng karera, kompleto na dapat ang pakpak. So guys, no, apat yan, gugupitin yan ng sabay-sabay. Magkabilaan guys, no, ang gupit. Guys, tingnan natin, no. Maiksi na yan guys, hindi na sila makakalayo. Pagaspas nila, medyo na yan, hirap sila sa paglipad, no? Pagka niyan, 1 linggo tuyo na yan guys. Pwede na natin bunutin, no? Kaya kusa na lang siya malalaglag, no? Iyak. Hindi pa sinakay guys, na iyak pa iba. Tamang tama ito paglugon nila. Sabay na rin yung paglagas ng nila, pakpak. Lahat to guys, bali 7 sila O, 7 sila. Pinig pa iba. Guys, hindi ko na alam kung tama ang estimate ko sa summer.
pag naglagay siya, natutunan ko lang ang pampako, sigurado mabagal ang ipon mo. Sana may natutunan na guys sa munting kaalaman na binigay ko sa inyo. Ginagawa yan ng lahat ng mga veterano ng ibon. Hindi ako veterano pero